Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng San Antonio Spurs kay Jordan Poole. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging in-season tournament game ng Los Angeles Lakers kontra sa Utah Jazz. Simula mga katrops, na makuha ng San Antonio Spurs si Victor Wembanyama ng nagdaang NBA draft ay marami nang ang mga fans at analistang nagsabi na ito na nga ang magsasalba at magpapaangat sa kanilang koponan. Ngunit sa kasamaang palad, kung titingnan nga natin ang kalagayan ngayon ng Spurs ay malinaw nga na hindi ito nangyayari. Sa katunayan, matapos lamang ngang matalong muli ang San Antonio Spurs kontra sa kanilang game ngayong araw kontra sa Los Angeles Clippers ay umabot na nga sa 9 game ang kanilang losing streak at bumagsak na nga ang kanilang record sa 3 wins at 11 losses kung saan sila na nga ang pinakakulelat na koponan sa NBA, at ang masama pa dyan, kahit anumang gawing performance ngayon ni Wembanyama ay nahihirapan pa rin nga siya na mabuhat ngayon ang San Antonio Spurs papunta sa panalo. Kaya dahil nga dyan ay ibinulgar na rin naman nga po ngayon na isa na ang Spurs sa mga inaasahang makikipag-agawan sa pagkuha kay Jordan Poole matapos lamang gawing available ito ng Washington Wizards sa trade market noong nakaraang araw, gayong maaari nga nila itong gamitin bilang kanilang point guard na ipangtatandem nila kay Victor Wembanyama. Kung meron man ngang isang pyesa ang kulang ngayon sa Spurs ay ito nga ay ang pagkakaroon nila ng solidong playmaker katulad ni Poole na pwedeng tumulong kay Wembanyama para maabot nito ang kanyang tunay na potential sa NBA. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon patungkol sa in-season tournament game ng Los Angeles Lakers kontra sa Utah Jazz. Kagaya nga ng mga nagdaang laban ng Lakers, pinaglaro ulit nga nila dito sina Anthony Davis at LeBron James sa kabila ng pagtatamo nila ng injury since napakahalaga ng larong ito para sa kanila, gayong kapag nanalo nga sila dito ay magiging official na nga ang pagpasok nila sa knockout stage ng in-season tournament. At dahil nga desidido ngayon ng Lakers ay maaga nga silang lamamang sa simula ng laro ng double digit matapos maging maganda ang ikot ng bola sa kanilang opensa at sa pagiging dominant ni Anthony Davis sa ilalim ng basket sa rebounding at scoring. Ilang mga dunks rin naman nga ang nagawa dito ng Lakers plus nakisali rin na sa kanilang scoring show si LeBron James na maagang nakuha ang kinakailangan niyang 5 points para maging kauna-unahang player sa history ng NBA na nakapagtala ng 39,000 career points. Sinabayan rin naman nga ito ng literal na pag-struggle ng mga players ng Jazz pagdating sa kanilang shooting at scoring. Pero sinubukan rin naman nga nila na humabol at maibaba ang kalamangan ng Lakers sa pamamagitan ng isang scoring run. Sadyang nabigo pa rin nga sila dito matapos mag-init naman ang shooting ni D'Angelo Russell sa 3-point line. Kaya mas lalo pang umangat ang kalamangan ng Lakers sa halftime. At sa pagpunta nga ng second half ay sinubukan ulit nga ng Jazz na pababain ang kalamangan ng Lakers, ngunit hindi pa rin naman nga nila ito nagawa dahil sa pag-struggle nila sa kanilang shooting at sa mga nagawa nilang pagkakamali. Yes, sobra nga silang nahihirapan na magtala ng puntos dahil sa napakahigpit na depensa ng Lakers sa ilalim ng basket at sa perimeter sa pangunguna ni Anthony Davis. Kaya sa huli ay nakuha na nga ng Lakers ang panalo sa kanilang game kung saan umangat na sa 4 wins at 0 losses ang kanilang record sa kanilang group stage ng in-season tournament at didiretso na nga sila sa knockout stage. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.